Si Jesus ay makapangyarihan at walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Quis ut Deus. Amen ba yon? Kaya nga, nagdudulot siya ng kagalingan, nagpapalayas din siya ng mga masasamang espiritu, at sumusunod sa kanya maging ang hangin at ang bagyo. Si Jesus, kagaya ni San Rafael, nagdudulot ng kagalingan, kagaya ng aking nabanggit, sapagkat siya ang isinugo upang maging lunas din ng Diyos sa sanlibutan. Hanggang ngayon, dahil sa banal na Eucharistia, sa pagtanggap natin sa Kanya, tayo'y nagkakamit ng kagalingan. Amen ba yon? At bandang huli, siya'y tunay na makapangyarihan dahil hanggang ngayon, tinutulungan niya tayong lumaban sa kasamaan. Lalo na kapag tayo ay nakikipaglaban sa tukso ng kasalanan. Niyo ako nakilala, sumagot si Jesus. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, diriwang natin ang kapistahan ng mga anghel o arkanghel na sina San Miguel, San Rafael at San Gabriel. At alam ninyo, nais kong sa simula pa lang, itama na kaagad yung mga maling paniniwala natin. O hindi naman mali, kundi hindi kinikilalang opisyal na turo ng simbahan. Halimbawa, una, mayroong iba't ibang antas ng mga anghel sa langit o hanay ng mga anghel na tinatawag na 9 choirs of angel. Hindi 9 choirs of angels. Hindi lang po, at ito po ay nakabatay sa banal na kasulatan. Naririnig natin na bukod sa arkanghel ay mayroong mga guardian angels na ipinagdiriwang naman natin kapag October 2. Merong mga cherubim, seraphim, powers, dominions, thrones, principalities. At yan po ay makikita natin sa mga sulat ni San Pablo sa Bagong Tipan. At ito yung tinutukoy na kaayusan ng paglilingkod na narinig natin sa ating pambungad na panalangin ngayon. Gayon na lamang ang kadakilaan ng Panginoon na mayroong mga nakatalagang anghel para sa mga iba't ibang antas ng paglilingkod sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Kaya po, dapat maging malinaw sa atin na ang mga arkanghel ay hindi kapareho ng mga guardian angels. Ang mga guardian angels ay itinalaga ng Diyos upang maging katuwang ng tao sa kanyang paglalakbay sa landas ng kabanalan. Kaya po yan yung mga sinasabi ng mga magulang natin noon nung tayo pinapalaki, na mga anghel na tagatanod na hindi umaalis sa ating tabi, ginagabayan tayo at pinapatnubayan tayo. At yan ay palalalimin natin bilang pagninilay sa October 2. Kasi po, kamakailan ay mayroong mali o hindi nararapat na debosyon na nauso, na pinauso ho ng kumpanya na nagbebenta ng mga figurin. At ano po yan? Yung sinasabing devotion sa 7 archangels. Kasi una, wala po sa kinikilalang hanay ng
mga aklat ng salita ng Diyos, itong 7 arkanghel at hindi po ipinangalanan ang 7. Sa Biblia, 3 lang ang may pangalan. At ano lang ang pangalan nila? San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Yung iba pong may pangalan, yan po ay natatala doon sa aklat ng Apokrypha o yung aklat ng Ebanghelyo na hindi kinikilala bilang may inspirasyon ng Espiritu Santo. Kaya, napaka-importante na hindi tayo basta-basta tumatawag sa mga anghel na hindi naman pinangalanan ng banal na kasulatan. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi hindi naman tayo sigurado kung yung mga pangalan ba talaga na yun, pangalan talaga ng anghel sa langit o mga anghel na nahulog na mula sa langit. Kaya hindi tayo basta-basta dapat tumatawag sa pangalan ng ibang archangel. At pangalawa, dahil nga sinasabi kong hindi po pwedeng pagpalitin yung archangel at mga guardian angel, hindi din totoo na may nakatalagang araw para sa kanila, na kung ikaw ay pinanganak ng ganitong araw, ito yung archangel para sa iyo. Hindi po sila itinalaga ng Diyos para maglingkod sa tao. Ang mga arkanghel sa mabuting balita at sa banal na kasulatan ay isinusugo lamang ng Diyos sa ilang pagkakataon kapag may mensahe na nais siyang iparating na napakahalaga at mayroon siyang gawain na gustong ganapin sa mga tao sa mga partikular na pagkakataon. Pero hindi po sila inassign ng Diyos para maging patnubay natin. At nakadepende kung anong araw ka ipinanganak, may archangel ka. Pakana lang yan ng mga kumpanyang gumagawa ng figurin. Kaya, hindi natin dapat yan pinananaligan. Bagkus, maniwala tayo na isa ilang yugto ng ating kasaysayan ng kaligtasan, nagsugo nga talaga ang Diyos ng mga arkanghel sa lupa upang ipahayag ang kanyang mensahe. Pero hindi para bantayan ng tao. Yan ay trabaho ng mga guardian angels. Sa Pilipinas, sa mga tao lang uso yung bida-bida na nang aagaw ng trabaho ng iba. Pero sa mga anghel sa langit, nirerespeto nila ang katungkulang iniatas ng Diyos sa bawat isa. Naiintindihan po? Ilan ang archangel? Ilan? Hindi rin natin alam. 3 lang ang may pangalan. Gets na? Ang guardian angel ba ay pareho sa archangel? Naku po, parang hindi pa rin kumbinsido. Uulitin ko, ang archangel ba ay kapareho lang ng guardian angel? Hindi. Pareho silang espiritu lang, pero magkaiba sila ng tungkulin. Amen ba yon? Ayan ha, malinaw yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa kung paano nais ipakilala ng banal na kasulatan ang mga arkanghel. Sa 3 arkanghel na ito, sa maraming pagkakataon, si Gabriel ay may ginagawa na ipakilala o sabihin ang plano ng Diyos, announcement ng Diyos sa ilang mga tao. Kabilang na dito si Maria nang ipahayag ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At sino pa yung isa na pinagpahayagan ni Anghel Gabriel? Very good. Si Zacarias na pinagpahayagan ng kapanganakan naman ni Juan Bautista. At anong ibig sabihin ng pangalang Gabriel? Lakas ng Diyos. Pakiulit. At ito nga ang idinulot ng kanyang pagbabalita kina Zacarias at Maria, naranasan ng sangkatauhan ang lakas ng Diyos, lalo na sa mga nawawalan na ng pag-asa. Dahil ang kapanganakan ni Jesus at ni Juan Bautista, sabi nga ni Zacarias, ay ang pagbubukang liwayway ng kaligtasan.
bukang liwayway ng kataas-taasan. Nakikinig pa kayo? Si San Rafael naman ay narinig natin sa kwento ni Tobit nang ito'y dulutan ng kagalingan ng Diyos mula sa karamdaman. Kaya po si San Rafael may dalang isda dahil yung kagalingan na yon ay nagmula doon sa apdo ng isda na ginamit upang mapagaling yung sakit sa may aklat ni Tobit. At ano ang ibig sabihin ng Rafael? Ang lunas ng Diyos. Pakiulit. Kaya po nung araw, sa mga lugar na maraming nagkakasakit, ang itinatalagang patron ay si San Rafael. Dahil siya ay sa Biblia nagdulot ng kagalingan sa may karamdaman. At ito din naman ang ginagawa ni Jesus, hindi ba? Siya'y nagdudulot ng kagalingan sa mga may karamdaman at nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. At speaking of pagpapalayas ng masamang espiritu, pagtalo sa puwersa ng kadiliman, yan ay pinagkatiwala sa aklat ng pahayag. Naririnig natin yan para sa arkanghel na si isa na lang yung hindi nababanggit. San Miguel. Sino si San Miguel? Anong tatak ng bir? Si San Miguel ay, sa aklat ng pahayag, siya ang huling hahawak ng espada at tatalunin ang mga puwersa ng kasamaan. Sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan ni San Miguel sa wikang Latin ay Quis ut Deus, who is like God. Sino nga ba ang katulad ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan? Kaya sa makatuwid, ang ibig sabihin ng salitang Miguel ay sino ang katulad ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. O pwede nating sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan. Pakiulit. At ipinapakita niya ito higit sa lahat sa paglaban at pagtalo sa kasamaan. Kaya binibigyan tayo ng pangako ng aklat ng pahayag na sa kahuli-hulihan, matagal mang maghari ang kasamaan sa mundo at ang kasalanan ng tao may nag-uumapaw. Darating ang panahon sa pagbabalik ni Kristo, ang tagumpay ay kakamtan ng Panginoon. Magtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Amen? Sapagkat ang Diyos walang kapantay ang kapangyarihan. Quis ut Deus. Sino ang tulad ng Diyos sa kanyang kapangyarihan? Walang makahihigit kahit ang kasamaan. Kaya minamahal ko mga kapatid, ang panawagan sa atin ngayong araw na ito ay hindi lang kilalanin ang mga anghel, kundi ang Panginoong Jesucristo na nagtataglay ng mga katangiang ito ng mga anghel. Si Jesus ay makapangyarihan at walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Quis ut Deus. Amen ba yun? Kaya nga, nagdudulot siya ng kagalingan, nagpapalayas din siya ng mga masasamang espiritu at sumusunod sa kanya maging ang hangin at ang bagyo. Si Jesus, kagaya ni San Rafael, nagdudulot ng kagalingan, kagaya ng aking nabanggit, sapagkat siya ang isinugo upang maging lunas din ng Diyos sa sanlibutan. Hanggang ngayon, dahil sa banal na Eucharistia, sa pagtanggap natin sa Kanya, tayo'y nagkakamit ng kagalingan. Amen ba yon? At bandang huli, siya'y tunay na makapangyarihan dahil hanggang ngayon, tinutulungan niya tayong lumaban sa kasamaan. Lalo na kapag tayo ay nakikipaglaban sa tukso ng kasalanan. Amen po ba yon? Kaya dapat lamang na tayo'y manatiling malapit sa Kanya at nasa Kanyang biyaya, lalo na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, para mas maranasan natin ng Kanyang kapangyarihan. Ngayong kapistahan po ni
ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Gabriel at San Rafael kung paanong ipinakilala ni Felipe kay Natanael si Jesus, sana tayo din yung nararanasan nating lakas mula sa Diyos, lunas mula sa Kanya o kagalingan, at yung Kanyang dakilang kapangyarihan, sana maipakilala din natin sa iba. Sana, sa pamamagitan ng ating pananalig, mapatotohanan natin na ang Diyos, kagaya ng kahulugan ng mga pangalan, ng mga arkanghel na ipinagdiriwang natin ngayon, maipakilala sana natin ang Diyos bilang makapangyarihan, nagbibigay lunas, at nagbibigay lakas. San Rafael, San Gabriel, at San Miguel, ipanalangin ninyo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos, at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.